Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. Upang lalo pang pasiglahin ang turismo at ekonomiya ng bansa, pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order No. 86 na nagbibigay ng legal na basihan para sa mga tinatawag na digital nomads na nais pansamantalang manirahan at magtrabaho sa Pilipinas. Ang Digital Nomad Visa o DNV ay para sa mga foreigner na nagtrabaho gamit ang teknolohiya habang nasa ibang bansa ang kanilang kliyente o employer. Dahil sa mababang gastusin, likas na ganda, at dumaraming remote workers, ang Pilipinas ay nagiging paboritong destinasyon ng mga digital nomads. Noong 2023, kinilala ng World Economic Forum ang Pilipinas bilang ikapitong pinakamabilis lumago na remote work hub sa buong mundo. Sa ilalim ng DNV na programang ito, pinahihintulutan ang mga dayuhang edad 18 pataas na magtrabaho remotely habang nasa bansa basta't may sapat na income, malinis na record at health insurance. Maaari silang manatili ng hanggang 1 taon na may posibilidad ng renewal at multiple entry. Tatlong bagong destinasyon mula sa Central Luzon ang nominado sa prestigyosong World Travel Awards. Inanunsyo ng Department of Tourism na sa ngayon ay umabot na sa 10 ang bilang na nominasyon para sa bansa. Ang Aurora Province, kilala sa malilinis nitong baybayin at ecotourism, ay nominado bilang Asia's leading regional nature destination. Ang San Fernando, Pampanga, na tinaguri ang Christmas capital ng Pilipinas, ay kinilala naman bilang Asia's leading cultural city destination. At ang Clark Freeport Zone na patuloy na umaangat bilang business at MICE hub ay nominado bilang Asia's leading meetings and conference destination. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinaigting ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco ang programang panturismo ng bansa. Ayon kay Frasco, ang mga parangal na ito ay patunay ng lakas at lawak ng ating turismo mula sa kalikasan, kultura hanggang world-class events. Pagpapatunay din ito ng direksyon ng National Tourism Development Plan for 2023-2028. Ang pag-angat ng hindi lamang mga sikat na pasyalan, kundi pati mga bagong destinasyon na nagpapakita ng ganda ng Pilipinas. Tunay niyang sa bawat baybayin, pista at pagpupulong, ang ganda ng Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo. Isa pang good news, dinagdagan na ng National Food Authority ang kanilang rice buffer stock alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na pagtingin ng NFA ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. Isang hakbang para suportahan ang kabuhayan nila at tiyakin ang sapat na supply ng bigas sa bansa. Sa pinakahuling tala noong April 24 ng NFA, may 10.1 milyong sako ng palay at 1.2 milyong sako ng bigas ang NFA na sapat para sa 10 araw na konsumo ng bansa. Ang pinakamataas na inventaryo mula pa noong 2020. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, may natitirang 12 bilyong piso para sa patuloy na pagbili ng palay ngayong summer harvest. Dagdag pa ng NFA, ang tuloy-tuloy na pagbili ng palay ay hindi lamang para sa mga magsasaka, kundi para rin sa mga pagbibigay ng mas abot-kayang bigas sa mamamayan.
At iyan po ang ilan sa mga good news natin sa araw nito. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. We have a question related to the Digital Nomad Visa Program. Jean Mangaluz, philstar.com. Good morning. The President recently signed the EO allowing the digital nomad visa. So with the country welcoming more tourists for longer periods of time, is the palace worried that it'll drive up the local cost of living among these tourist destinations? How are you preparing for this? Definitely, if we will have more tourists, we will definitely have more income. And it will definitely also benefit the country and also the Filipino people. At ngayon ay isinasagawa po ang guidelines para po maisapatupad po itong digital nomad visa. At siguro po meron na rin po kayong kopya ng Executive Order number 86 para po makita po ninyo kung ano po yung mga guidelines na nakalagay po dyan. One quick follow-up. But during the height of the POGOs in the country, we saw how the income of foreign nationals drove up the rise of condo units. So are we considering that since the digital nomads are allowed to stay longer, it might drive up the cost of realty property? We will be having monitoring, unlike with the POGOs before. We will be securing definitely the processes regarding this. There will always be security features in order to protect our country from any scammers or any violations of the law. Follow-up question, Ira Panganiban, DZRJ. Yes, with the entry of the digital nomads, Undersecretary, have we considered upgrading or fixing up our entry ports, our airports, our seaports, and all other facilities that allows all of these foreigners to come in? Right now, there has been numerous complaints about these facilities. Definitely, that will be included. Questions related to that topic? Sam Medenilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Do we have an estimate how much the new policy will contribute to the economy? As of the moment, we still have the guidelines. We will just check on the figures on that. We will just give you the updates. Thank you very much.